O yan, alas 5 na po ng hapon. Ayun, so ito po tayo sa ating straight to the point ngayong hapon na ito. Alas 5 na po, no? At tayo po ay sana po is sa mga nanonood po dyan, paki-share lamang po ito. Andiyan na si Rogelio Moral, ganyan talaga sila bro. Sila sabi ko na nga ba, magpapalabas yan sila ng video na sila ang nanalo. Katulad din ng ibang sulpot defensor kahit alam na nila na naiipit sila ay nako. Sabi ni Rogelio Moral, sabi naman ni Carlo De Ponzalan, Magdael, magandang hapon bro. Hindi ko pagpakita yung comment dito. Okay, no, try ko ipakita yung comment dito sa natin, sa screen. Okay, so para makita naman yung comment. Dahil ganda yun nakikita yung comment eh. Ayusin ko muna yung screen ko rito. Yan, no? So, ating comment para makita ng karamihan. Okay? So, what? Ito, use your fingers or spoon. Okay, so hanggang tayo, ngayong hapon ito, may presentation po ako sa inyo na video kung saan ay, ito ay sagot ko doon sa ginawa ni Dan Maasin. Kung saan ay nagpatutsada siya. Nag-review lang ng video si Brother Wendell, pinalitaw na kaagad niya na hindi daw nakapag-move on. No? Hindi naglabas lang ng ng debate review, sabihin na kaagad hindi nakapag-move on. Oh, yan ang style nila. Kumbaga, yung mga video ni Father Darwin, video ni Brother Wendell Talibong na nire-rebat ni Dan Maasin sa kanya, okay lang yon. Kapag yung video ni-replay lang sa kanya, hindi nakapag-move on. Alam nyo, style kasi ng mga Seventh-day Adventist, lalo na ni Dan Maasin, na kapag sila napalpak sa isang debate, at pag yan ni-review mo, sasabihin nila kaagad hindi nakapag-move on. Ganyan din si Daryl Villanueva eh. Ganyan din si Daryl Villanueva. Mga SDA, mga debater, yan ang kanilang maling tradisyon. Tradisyon, bakit? Nagkahawa-hawa na eh. No? Nagkahawa-hawa na silang mga Seventh-day Adventist dyan. Sa kanila, pag sila ang gumawa ng debate review, ay okay lang yun. Okay, eto. Sino yung si Boy Lipstick? Si Camacho. Yung si Camacho. Naalala yung si Camacho dati? Pagkatapos ng debate ni Father Darwin at saka ni Camacho, nagsagawa sila ng mga debate review. Huy, Dan Maasin, ibig sabihin ba nun hindi sila nakapag-move on? Hindi. May channel yun eh. Siyempre, tapos na ang debate, para magkaroon ng content, magsasagawa sila ng debate review. But it doesn't follow na si Camacho hindi nakapag-move on. Ano ba naman yan? Yan ang hirap. Sa mga takot makita ang kanilang kapalpakan, sasabihin na lang nila na hindi nakapag-move on. Yan ang kanilang problema. Good afternoon, Bro Jando and mga kapatid ni Cristo. God bless. Sabi ni Gina Saicon, alis na. There at the top of the table. Sa mukha, sa boy lipstick. Okay. Yun na nga eh. Yun. So, samok ba boy lipstick? Okay. Yan ang pinanood ko yung video ni Brother Wendell.
Ininog yung video ni Brother Wendell. Siya lang naman nag-intro, then pinlay yung debate. Kung hindi nyo tinapos yun, it doesn't mean anything. No? It doesn't mean anything. Pero ginawa ng issue nitong Dan Maasin, no? Hindi pa sa marites tong taong to. No? Hindi sa marites to. Ang ginawa niya ngayon, si Brother Wendell, ano lang naman siya siguro, para lang ipakita ano ba talaga ang Lord's Day sa Revelation 1:10. Is it Saturday or Sunday? Para wala nang masyadong mahabang paliwanag. Nag-replay na lang si Brother Wendell. But it doesn't follow. Hindi nakapag-move on. Punto por punto pang binanggit itong Dan Maasin ito. Pag sinabi punto por punto, ako representative niyan Natural, hindi ako magre-react. Hindi nakapag-move on. Hindi na ba pwede mag-review, mag-replay? Dahil para tanga mo hindi nakapag-move on? Ikaw, mga video ni na Brother Wendell na pinagre-rebat mo, Dan Maasin, ibig sabihin ba niyan, lahat yun hindi ka nakapag-move on? Kaya mo ginawa ng content? O ano ba naman yan, Dan? Ha? Ano ba naman yan? Tapos magsisinungaling ka pa, ako daw ang natalo. Alam nyo, the more na ako'y pinagbibintangan ng sa pagkatapos kasi ng debate, ganito yan. Konting paliwanag lang. Pagkatapos ng debate, ako talaga tahimik. Ako talaga tahimik. Kaya ako nagsasagawa ng debate review kasi may sinesend sa aking video na pinalilitaw na ako ang natalo. Once na makaabot sa akin ang kadebate ko, nang naglabas ng mga video rebuttals nila na sasabihin ako ay nandaya, ako ay natalo, syempre mapipilitan akong maglabas ng debate review in response sa kanilang mga isinagawa na na video. Alangan na magtahimik lang ako. Di naman pwede 'yon, sabi ni Rolly Alforque, God bless us from Cebu. Jojo Alegado. No, hindi naman pwede na ako'y tatahimik lang. Siyempre, ako'y maglalabas ng aking side. Alangan naman, hayaan ko na lang. Sa totoo, tahimik lang kami. Sabi ni Dan Maasin sa kanyang video. Sabi ni Dan Maasin, si Jando, wala pa kasi itong programa natin na ito. Pagkatapos ng debate, sunod-sunod yung kanyang mga debate review yung ginawa. Alam mo kung bakit yung Dan Maasin? Ba't nangyari yon? Kasi, naglabas kayo ng mga issues na ako ang natalo. Yan ha? Ako ang natalo. Ako, hindi naman ako, kaya nga wait lang ha. Wait lang. Ngayon, ito yung pangyayari. Kapag pagkatapos ng debate, ako talaga tahimik. Ganyan ako. Tapos ng debate, ako tahimik. Ako pa nga nagsasadya sa mga debater na pagkatapos ng debate, tahimik tayo. Walang labasan ng debate review. Kaso, yung 3A Media, hindi mapakali kapag hindi makapagpalabas ng debate review. Kaya doon, ako naman, hindi naman siguro masama na ako maglabas ng debate review. Kaya ngayong hapon na ito, pinapakita ko po sa inyo ang aking debate review sa nangyari doon sa debate namin di Dan Maasin. Okay. So, eto na. Wait lang ha. Eto. Magandang hapon po sa inyo lahat mga kapuntos at narito naman po tayo sa isang pagtalakay na itong si Dan Maasin ang dami niyang reklamo at nagpapalakad siya ng kwento na ako daw ay natalo sa debate namin. Uy, para sa akin, challenging yan para gumawa ng debate review. Kaya sa mga bago po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin.
Yan. So, simulan na po natin ang ating topic ngayong araw na ito, kung saan ako ang mabibigay review doon sa topic namin dalawa ni Dan Maasin. Yung topic namin dalawa sa debate na patutunayan ko na Sunday ang Lord's Day sa Revelation 1:10. Sunday ang Lord's Day doon. Eto. Ayon naman sa isang batikang Bible scholar na si Albert Barnes, sa kanyang aklat na Barnes Notes on the Bible, ay ganito ang kanyang sinabi. If the Jewish Sabbath were intended to be designated, the word Sabbath would have been used. Kung ang ibig sabihin pala ng Lord's Day sa Revelation 1:10 kung Sabbath, dapat sana Sabbath yung ginamit. Pero hindi. The term was used generally by early Christians to denote the first day of the week. Ayan, maliwanag po doon sa naturang sinabi ni Albert Barnes sa kanyang aklat na Barnes Notes on the Bible. If the Jewish Sabbath were intended to be designated, kung Jewish Sabbath ang tinutukoy doon, dapat ang nilagay doon sa Revelation 1:10 ay Sabbath. Kung yun ay Jewish Sabbath naka-intend. Pero, the term was used generally by the early Christians to denote the first day of the week. Sabi ng Bible scholar na yung nasa Revelation 1:10 na Lord's Day doesn't refer to the Jewish Sabbath, yung Saturday, but it refers to the first day of the week. Yun ang aking tindig doon. So, kung ang Lord's Day sa Revelation 1:10 is first day of the week, ano ba ang first day of the week? Eto, Americana Encyclopedia. Eto ngayon, the Encyclopedia Americana, Volume 26, page 21. In the early church, the term that gradually gained widest acceptance was the Lord's Day. An expression used in the New Testament, Revelation chapter 1 verse 10. Its Latin form, Dies Dominica, survives in modern French, Dimanche. Spanish, Domingo. Ayon dito sa naturang encyclopedia, ang Spanish word ng Lord's Day ay Domingo. Yun. So, napakaliwanag. Ang Encyclopedia Americana nagpapatunay na yung Lord's Day sa Revelation 1:10 ay referring to Domingo. Ang Domingo, para sa mga Seventh-day Adventists, does not referring to the seventh day of the week. Yan lang ba? Dagdagan pa natin ng ebidensya. Eto, maging sa ibang aklat ng encyclopedia, gaya ng The World Book Encyclopedia, ay ganun din ang sinasabi ng Spanish word ng Lord's Day ay Domingo. Ayon dyan, World Book Encyclopedia, article SO to SU, sa page 423, the French call Sunday Dimanche. The Spanish call it Domingo. And the Italians call it Domenica. These three names all come from the Latin words Dies Dominica, which means Lord's Day. Ayan, nakakadalawang ebidensya na ako na yung Lord's Day sa Revelation 1:10 is referring to the first day of the week. Pero alam nyo ba, natapos na lang ang debate, walang napatunayan si Dan Maasin na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 is referring to the seventh day of the week. Ang rule niya as negative, patunayan niya na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay seventh day of the week kasi yung tindig ko first day of the week. Alam nyo ba, kahit panoorin nyo pa ang buong debate, walang nabasa si Dan Maasin na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 is referring to the seventh day of the week. Sa anong dahilan matatalo niya ako? Eto, dagdagan ko pa yung mga ebidensya. Pangatlong ebidensya ko, maging sa mga Bible dictionaries, ay ganyan din ang kanilang paliwanag na ang Lord's Day sa Revelation 1:10
ay tumutukoy sa Sunday at hindi sa Saturday. Ayon sa The New Strong's Expanded Exhaustive Concordance of the Bible, ganito ang kanyang sinasabi. Kuriakos, from kurios, signifies pertaining to a Lord or Master. In the New Testament is used only of Christ. In 1 Corinthians 11:20 of the Lord's Supper or the Supper of the Lord. And second, in Revelation chapter 1 verse 10 of the day of the Lord, which may be a reference to Sunday, the day observed by the early church in honor of the resurrection. Ayan. So, isa na namang ebidensyang matibay at yan ay the New Strong's Expanded Exhaustive Concordance of the Bible. Yan ha. So, hindi yan aklat katoliko. At sabi dyan, yung Revelation 1:10, the day of the Lord, which may be a reference to Sunday. Tatlo na ebidensya ko na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay Sunday. Si Dan Maasin, tapos na lang ang debate, wala siyang nabasa na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 referring to the 7th day of the week. Paano siya mananalo sa debating ito? Ito pa, ginamit ko naman ngayon, Biblia, Spanish, La Sagrada Biblia. Ito. Ngayon, lipat naman po tayo sa Biblia upang mapatunayan na ang referensyang nakabatay sa realidad ay hindi nagsisinungaling. Ayon sa isang Spanish Bible translation na tradusyon ng lengguwahe aktwal, ay ganito ang ating mababasa sa Apokalipsis 1:10. Pero un domingo, puede bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Ayun. So, another naman. Biblia na talaga. Tradusyon in lengguwahe aktwal, Apokalipsis 1:10. Ang nakalagay dyan, pero un domingo, puede bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Napakaliwanag sa naturang talata, Domingo ang ginamit. Ngayon, yung Domingo ba, yun ba ay tumutukoy sa 7th day of the week? No. Walang Sabadista. SDA ang magsasabi na ang Domingo ay referring sa 7th day of the week. Ang dami ng ebidensya kung hawak dito eh. At natapos na lang ang debate, walang nailabas si Dan Maasin na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 is referring to the 7th day of the week. Wala akong nakitang reason para manalo siya, pero bakit ang lakas ng loob sabihin niya sa live niya na natalo raw niya ako? Ang tibay nito eh. Ha? Oh, tuloy pa natin. Isa pang ebidensya ko, yung liham ni Saint Ignatius doon sa mga taga-Magnesians. Eto, isa sa mga pinadalhan ni Bishop Ignatius ng liham ay ang mga Kristiyano sa Magnesia. At ganito ang kanyang sinasabi sa chapter 9. If therefore, those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. Batay sa dokumentong ito na isinulat niya noong mga taong 110, ay isang patunay na ang Lord's Day ay hindi ang Sabat na siyang nakaugalian ng mga Israelita. Kaya tama po yung sinabi ni Pastor Mark Finley ng SDA na John suggests a special day of worship na ang tawag nila ay Lord's Day. Yan, ang tawag nila dyan, Lord's Day. At anong araw yan? Balikan natin ang isa pang Biblia Espanyol, ang La Sagrada Biblia. Ito sinasabi. Maging sa isa pang salin ng Spanish Bible na La Sagrada Biblia, sa Apokalipsis 1:10 ay Domingo pa rin ang nakasulat. At ang salitang Domingo ay never yan ginamit sa araw ng Saturday.
Ayun, napakalinaw na sinasabi sa naturang La Sagrada Biblia. Ang sabi sa Apocalipsis 1:10, "On día de domingo fue arrebatado en espíritu y hoy detrás de mi una gran voz como de trompeta." Napakalinaw doon. On día de domingo. On the day of the Lord. On día de domingo. Sa isa naman, pero on domingo. At ang Domingo is not referring to the 7th day of the week. At ang tema ko, patutunayan ko na ang Sunday o Domingo ang tinutukoy na Lord's Day sa Revelation 1:10. Yung ebidensyang hawak ko. Pag may ebidensya, ang tibay-tibay ng ebidensya ko eh. Si Dan Maasin kung saan saang suok napunta kay Carson, napunta doon sa kung saan napunta. Ang rule naman niya, patunayan lang naman niya na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 is Saturday. Para matutulan niya yung 10 day ko na yon ay Sunday. O, yun ang ano ha. Di ko maalam kung ba't si Dan Maasin nagpapakalat ng kasinungalingang ako raw ang natalo, napakatibay nito. Ngayon, yung sinasabi nila ngayon na yung ano dyan, yung nakalagay dyan na yan ay Sabbath, tingnan ninyo Sabadista ha, para lang ipalitaw ang kanilang intention, gumawa ng Bible version kung saan ang nilagay sa Revelation 1:10 is Sabbath. Ang author nun, Seventh-day Adventist mismo. Ang tanong, hindi ba yun bogus sa translation? Yon ang siguradong bogus na translation. Bakit? Ang encyclopedia nagsabi na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay Domingo. Nilagyan ng Sabadista ng Sabbath referring to Saturday. Yan ang bogus translation. Ngayon, ang Strong's Dictionary, ang nakalagay na Lord's Day sa Revelation 1:10 is a reference to the first day of the week, referring to Sunday. Ang sa kanila, Sabat nilagay referring to Saturday, bukod tanging translation lang. Yan ang bogus. Pero yung napakaraming translation ng mga Bible scholar ang author, nakalagay Sunday, hindi bogus translation yan. Ang bogus translation, sila lang bukod tanging Biblia, nilagyan nila ng Sabbath in its referring to the 7th day of the week. Gayong lahat ng mga Bible scholar, majority, lahat ng Bible scholar, it is referring to Sunday, not to Saturday. Paano siya mananalo? Ang daming ebidensyang hawak ko. Siya, isa lang. Isa lang, sila pang may gawa. Ano ang tawag doon, Dan Maasin? Hindi ba yun ay self-serving? Kaya nga hindi mo magamit sa debate yun eh. Bakit? Self-serving. Pero yung Bibliang yun, nagamit ko yun laban kay Ralph Lo Chavez. Yun. Nagamit ko sa kanya yun. Pero hindi pwedeng gamitin ng SDA kasi self-serving yun. Ngayon, napatunayan ba na yung Sunday doon ay Sabbath ba? Christian Sabbath ba ang Sunday? Ang sagot ay yes. Yes. Kahit sa ang dictionary mo tingnan, ang Sunday ay Christian Sabbath. May Biblia bang nagsasabi na ang Sunday ay Christian Sabbath? Meron. Eto. Narito naman ngayon ang mga salin ng Biblia kung saan ay Sunday or first day of the week ay nakasulat sa Revelation chapter 1 verse 10. Bilang patunay ng Lord's Day sa Revelation 1:10 ay araw ng Sunday at hindi ng Saturday. A paraphrase on the Acts of the Holy Apostles upon all the epistles of the New Testament and upon the Revelation volume 2. Sa Revelation chapter 1 verse 10. During my confinement in which place a heavenly revelation in the way of a vision or ecstasy was made to me in the following manner on a Sunday, which is our Christian Sabbath. O yan.
Ang tibay talaga. Pero, natapos na lang ang buong debate, walang nabasa si Dan Maasin na ang Revelation 1:10 is referring to the 7th day of the week. Paano mananalo si Dan Maasin dyan? Kaya yung sinasabi niyang ako raw ay natalo, yun ay walang iba kundi trash talk. Patutsada. Sabadista kasi, well-trained silang magpatutsada. Very well-trained silang gumamit ng trash talking. Para maitago ang kanilang pagkabigo, idinadaan sa trash talking. Ako daw natalo? Ang tibay ng ebidensya ko kung natalo. Oh, sinuportahan ba yan ng Bible scholar? Eto, maging ang Bible scholar na si Albert Barnes ay hindi yan maitanggi sa kanyang aklat na Barnes Notes on the Bible, kung saan ay ganito ang kanyang sinabi. It was called the Lord's Day because the Lord rose from the dead on that day. Ayun naman pala eh. Kaya pala tinatawag na Lord's Day ang Sunday dahil ang ibig sabihin nun, sa araw na yan nabuhay na maguli ang Panginoon. It was called the Lord's Day because the Lord rose from the dead on that day. Kaya yung sinasabi ni Dan Maasin na ako raw ay natalo, lelang mo. Paano mo ako matatalo? Napakatibay ng ebidensyang hawak ko. O ngayon, tuloy natin ang sinabi ng Bible scholar. Later, fathers make a marked distinction between the Sabbath and the Lord's Day. Meaning, by the former, the Jewish Sabbath or the 7th day of the week, and by the latter, the first day of the week, kept holy by Christians. Ayan ha, napakaliwanag doon. Ang Jewish Sabbath ang tinutukoy na 7th day of the week. Kaya kung yung Lord's Day sa Revelation 1:10 is referring to the Jewish Sabbath, then it should be written as Sabbath. Ha? Dapat. Kung yun ay referring to the 7th day of the week, dapat talagang sinabi doon, Sabbath yun, kasi ang Jewish Sabbath is the 7th day of the week. Eh kaso nilagay Lord's Day eh. Oh, Lord's Day. Oh, tuloy natin sinabi ng Bible scholar si Albert Barnes. The name was given to this day in honor of the Lord Jesus, and because He rose on that day from the dead, no one can doubt that it was an appellation given to the first day of the week. Ayan, so may mga ebidensya ako na nagpapatunay na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay ang first day of the week. Ngayon, ito tayo ngayon sa sa panahon na siya ang kinos-examine ko. Ating balikan ang sinasabi doon sa Encyclopedia Americana. The Encyclopedia Americana, Volume 26, page 21. In the early church, the term that gradually gained widest acceptance was the Lord's Day, an expression used in the New Testament, Revelation chapter 1, verse 10. Its Latin form, Dies Dominica. Ayan ha, ang Latin ng Lord's Day sa Revelation 1:10 is Dies Dominica. Dominica. Or Dominica Die. Dies Dominica or Dominica Die. Yun. Yan nakalagay ha. Yan ang kanyang Latin form. Ang kanyang Spanish naman, Domingo. Ngayon, ano ba sinasabi ng Spanish Bible? Eto. Pero un domingo, quede bajo el poder del Espíritu Santo. Pero un domingo nakalagay sa Spanish. So tama sinasabi ng Encyclopedia Americana. How about ang Latin? O, silipin naman natin ang sinasabi sa Latin. Buksan ko yung Vulgate. Ito sinasabi sa Vulgate, Revelation 1:10. Fue en espiritu in dominica die, et audivi post me vocem, magnam tamquam tubei. Ang sabi dyan, fue in espiritu in dominica die.
So tama naman sinasabi ng Encyclopedia Americana. Dies Dominica or Dominica Die, yun ang tinutukoy sa Apokalipsis 1:10. Alam nyo mga kapuntos, tinanong ko si Dan Maasin patungkol dito eh. Tinanong ko siya eh. Tungkol sa Dominica Die, alam nyo, yan ba ay napatunayan ba niyang walang Dominica Die ang Revelation 1:10? Kasi kapag sinabi niya na wala naman Dominica Die sa Revelation 1:10, then mali ang sinasabi ng Encyclopedia Americana. Kasi sabi sa Encyclopedia Americana, ang Latin form ng Lord's Day sa Revelation 1:10 is Dies Dominica or Dominica Die. Ngayon, kung mali yun, kasi ang Dominica Die is referring to Sunday talaga yan eh, kahit saan mo silipin yan eh. Oh, try natin sa Google. Try natin si Google, no? Ito, try natin ito ha, gawa natin Google Translate. Google Translate, yan. So, let's try to see Latin. Nasaan na yung Latin? So, Latin. So, try natin Dominica Die. Oh, sa Domingo. How about sa English? English. Let's make it English. Oh, Dominica Die on Sunday. Oh, napakaliwanag. Dominica Die is Sunday. Ano sinasabi sa Revelation 1:10 ng Latin Vulgate? Fue en spiritu in Dominica Die et audivi post me voce magnam tam quam tubei. Napakaliwanag dyan, no? Dominica Die on Sunday. So, ang Dominica Die is Sunday. Ano ba ang tema ko? Patutunayan ko na ang Lord's Day o Dominica Die sa Revelation 1:10 is referring to Sunday. At tutol siya dyan. Ngayon, nang tinanong ko si Dan Maasin patungkol dyan, ang sagot niya, wala akong pakialam dyan. Alam ng SDA na ang Latina Vulgata ay official Catholic Bible. Tatanggapin mo bang sa Latina Vulgata Apokalipsis 1:10 meron palang Dominica Die? Ayan ha, pinapa-confirm ko yan dyan sa kanya. Kasi, yung tema, patutunayan ko na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 is referring to Sunday. Dominica Die yun eh, Dominica Die. Sa Encyclopedia Americana, ang Latin form ng Lord's Day is Dies Dominica or Dominica Die. Yun ang nakalagay sa sa Latin form. Kaya nung binasa ko yung Revelation 1:10, fue en spiritu in Dominica Die, tinanong ko siya ngayon, natanggap mo ba na ayon sa Revelation 1:10 ng Latin Vulgate may nakalagay dyan na Dominica Die? O, ano ang sagot ni Dan Maasin? Sagot, hindi ko nga rin tatanggapin dahil sinabi ng aklat nyo, pinagkukontra nyo yung Biblia ninyo at yung aklat ninyo. Ayan, so sabi niya, hindi niya tatanggapin. Kaya nung tinanong ko siya ngayon, kung hindi Sunday, ang Revelation 1:10 na Lord's Day, anong araw yon? Aba, ang sinagot sa akin, patutsada. Tingnan nyo. Kung hindi Sunday, ang Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10, anong araw yan? Okay. Mr. Moderator, ang sinabi ko na kanina, nasa kanya yung burden of proof, wala sa akin. Pero, ito, sabihan ko sa kanya kung anong araw yan, kung tatanggapin niyang hindi talaga yan Sunday. Oh, ano? Anong klaseng yan? Anong klaseng trash talk yan? Kaya ko siya tinatanong kung hindi yan Sunday, ano yan?
Yan ay isang challenging question eh. Kung hindi yan Sunday, ano yan? Challenge question yan. Ang sabi ba naman niya, at kailangan ko munang aminin na hindi yan Sunday bago niya sagutin. Pero ito, sabihan ko sa kanya kung anong araw yan, kung tatanggapin niyang hindi talaga yan Sunday. Ayun. Yun ang tawag doon na umurong. Umurong si Dan Maasin doon, natakot siya doon. Bigla ba naman nag-object? Bakit ka nag-object? Eh, valid naman yung tanong. Challenge question yun eh. Challenge question yun. Hindi naman yung showdown. Ha? Kung hindi, linggo. Kasi tumutol siya sa stand ko na yon ay linggo. Kung hindi linggo yon, anong araw yon? Aba, sabi ba naman niya, sasagutin ko lang yan pag inamin mong hindi yan linggo. Ano ba naman klaseng to? Debater ba talaga yan si Dan Maasin? Mukhang wala. Diyan yung makikita mga kapuntos, diyan yung makikita na kapag isdi natuturo talagang nililigaw lang kayo niyan. Ha? Ang lino ng tanong, nililigaw talaga kayo niyan. Palasi na siya kung magtanong, trash talk pa magsalita, tapos dito naman, aba, bigla namang ano ba naman yan? Patot sa Adam masyado. Oh, nag-objection siya. Tinanggapan ng moderator ng objection niya. Eto. Okay, for me, it's objection denied. Sir Dan, pakisagot po ng tanong. The question is valid. Okay. Please proceed. Sige. Ayun, so dininay yung kanyang objection. Okay, no? So dininay yung kanyang objection, naging invalido. So napilitan siyang sumagot sa aking tanong. At narito ang sagot ni Dan Maasin. Sige. Ayon doon sa ipinakita ko po, yung Revelation 1:10, yun po ay Sabat. Bakit? Meron pa akong referensya na nagpapatunay na yung Revelation 1:10 ay ikinunik doon sa Mark chapter 2 verse 28. Ayan. So, dito naman tayo ngayon sa Mark 2:28. Yan. Ang Mark 2:28, ang sabi doon, Sabbath was made to help people. Gaya nga ng sinabi namin, sa isang ebidensya namin, na yung Sunday is a Christian Sabbath. No? Christian Sabbath. Kaya, pag sinabing Sabbath lang ang sinabi niya, walang problema sa amin yon. Hindi nakagiba sa paksa ko yon dahil sa amin, ang Sunday is a Christian Sabbath. Eto, narito naman ngayon ang mga salin ng Biblia kung saan ay Sunday or first day of the week ay nakasulat sa Revelation chapter 1 verse 10. Bilang patunay ng Lord's Day sa Revelation 1:10 ay araw ng Sunday at hindi ng Saturday. A paraphrase on the Acts of the Holy Apostles upon all the epistles of the New Testament and upon the Revelation volume 2. Sa Revelation chapter 1 verse 10. During my confinement in which place a heavenly revelation in the way of a vision or ecstasy was made to me in the following manner on a Sunday, which is our Christian Sabbath. Sunday ang nakalagay, hindi Lord's Day. So ang Sunday, yun ang Lord's Day. Yun ang doon na sa amin, ang Sunday, yun ang Christian Sabbath namin. Yung Lord's Day or Sunday, yun ang Christian Sabbath sa amin. Kaya kapag nagbasa siya sa Revelation 1:10 Sabbath, hindi nakakagiba yun sa tindig ko. Kailangan magbasa siya na ang nakalagay sa Revelation chapter 1 verse 10 ay Saturday. Yun. Pag nagawa niya na maglabas ng ebidensya na ang nakalagay sa Revelation 1:10 ay Saturday, hindi siya magagabos ng ibang meaning. Kasi sa Biblia dalawang Sabat sa Biblia. Yun yung sa Matthew 28 verse 1. May dalawang Sabat doon. Ang sabi, Opse de Sabaton te pefos kausin yesmian Sabaton. Dalawang Sabat doon. Tapos sa isang Bisayang Biblia, ang nakalagay naman doon, sa paghilabay na sa adlong igpapahulay, sa pagbanag-banag na sa laing adlong igpapahulay. So, yun sa Greek,
ano yun eh, first of the Sabbaths. First of the Sabbaths. Oh, unang araw ng mga Sabat. Eh di Sabat nga. Ito talaga si Dan Maasin talaga? No. So napakalinaw ng hawak ko. Pag nagbasa siya, Mark 2:28 daw naka-refer yun. Hindi nakakagiba sa paksa ko yun. Kasi sa kanila kasi, ang kanila kasing mindset, pag sinabing Sabat, automatic yan Saturday. Automatic yan Saturday. Ngayon, pag nagbasa sila doon sa Mark 2:28 ng meaning ng Sabaton, hindi yan nakagiba. Bakit? Gaya na sinasabi ko, ang Sunday for us Christians is our Christian Sabbath. Kung ang Revelation 1:10 is nakakonect siya sa Mark 2:28, hindi nakagiba sa paksa ko yan. Kailangang maglabas siya ng Biblia na ang nakalagay talaga sa Revelation 1:10 is Saturday. Gaya ng mga Biblia ang hawak ko na meron talaga nakalagay na Sunday. Pag sinabi lang Sabat, hindi nakagiba sa paksa ko yan. Paano niya ako matatalo? Ha? Paano niya ako matatalo? Eh sa amin, tingnan nyo, kahit na ilang ulit niyang banggitin yan, yun ang laging dinadahilan ko. Ang Sunday for us is a Christian Sabbath. Oh, para bang ano ba? Para bang sulpot. Huwag kayong papayag na sabihin ng sulpot na kung mabasa ko sa Aklat Katoliko na kayo'y sumasamba sa rebulto, aminin mo sinungaling ka, huwag kayong ano doon, kasi sa kanila ang meaning ng pagsamba automatic adoration lang yun. Wala silang alam sa veneration. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naturuan ng pinagkaiba ng adoration sa veneration. Oh. Ganun din yun. Kaya wag kayong basta-basta magpapaniwala sa mga sulpot na yan. Sa totoo lang, mga walang alam talaga yan sa Biblia. Oh, walang alam sa Biblia yan. Kaya yung pagbasa lang ng Sabat, hindi nakagiba sa akin yon. Bakit? Ang Sunday for us Christian is a Christian Sabbath. Hindi nakagiba sa akin yun. Kailangan para ako matalo sa debating ito, makapagpalabas si Dan Maasin ng Saturday ang nakalagay sa Revelation 1:10. Pag hindi siya nakapagpalabas ng Bible version na Saturday ang nilagay sa Revelation 1:10, then hindi niya ako matatalo sa debating ito. Bakit ang lokas ng loob niyang sabihin ako ang natalo sa debating ito? Hindi nakagiba. Sabihin lang niya, meron kaming Biblia version, yung ano ba yun? Word, nakalimutan ko anong translation yun. Meron kaming Biblia version nakalagay dyan, on the Lord's Sabbath. Oh, ano ngayon kung may nakalagay ka, sa amin, Lord's Sabbath din yung Sunday. Ano ba naman yan? Christian Sabbath sa amin ang Sunday. Kayo talaga, mga sulpot kayo. Magbigay naman kayo ng mabibigat na argumento. Hindi yung basta lang may mabasa-basa. Hindi makagiba sa stand ko yan. Hindi makagiba sa stand ko yan. Ngayon, ano yung nangyari? So, tinanong ko siya doon sa Revelation 1:10. Tuloy natin, video. Next na tanong. Next question. Saan sa Biblia mababasa? Sa Revelation chapter 1 verse 10, Sabat ang nakalagay. Ayan. Dito sa tanong na ito, mukhang binibigyan ko siya ng ng passage na makapaglabas ng ebidensya maliban doon sa Clear Word Bible. Clear Word pala yun. Maliban doon sa Clear Word Bible ay makapaglabas siya ng ebidensya. Kasi yung Clear Word Bible, sila ang gumawa nun eh. Kailangan na matanggapin ko yun, silang gumawa nun. Kailangan makapagpalabas talaga siya. Kasi maging ang Aramaic New Testament in plain English, talagang Sunday ang nakalagay doon. Sunday.
Ngayon, kinigit niya na yun ay Sabat. Sige. So pinagbigyan ko siya para makapaglabas siya ng ebidensya maliban sa clear word kasi alam ko yung clear word hindi niya maaaring gamitin yun. Kasi alam niya sila ang author nun. Buti aware siya na alam ko na sila ang author nun. Hindi niya magagamit ang clear word dito. Yan lang ko siya. Saang Bible version mo nabasa na ang nakalagay sa Revelation 1:10 ay Sabat. Sabat. Saan mo nabasa? Ang tanong ko sa kanya, Biblia. Ang sinagot niya, referensya. Eto. Yung sinabi ng inyo ng treasury, the treasury of the scripture knowledge. Ayun. Ang kukunin niya, aklat ng sulpot, the treasury of scriptural knowledge. Si Dan Maasin ay protestante. Ang Seventh-day Adventist is a Protestant denomination. Protestante siya. Ang referensyang hawak niya, protestante rin. So ako'y kukontrahin niya ang stand ko gamit ang protestante. Kaya nga protestante katoliko magkalaban tapos gagamitin mo yan laban sa akin. Nag-iisip pa talaga ito Dan Maasin. Mukha yata hindi nag-iisip eh. Dapat nag-iisip siya. Sabi doon is, ang tanong ko sa kanya, saan Bible version mo nabasa? Ang binigay, treasury of scripture knowledge. Bakit? Biblia ba yan? Kaya ako nag-object. O, eto. At yung yung moderator, mukhang kakampi yata. Sabi niya, hindi pa nga tapos eh. Ano ko tatapusin? Hindi yun ang sagot sa tanong ko. Ang tanong ko, anong Bible version? Ang binigay, hindi Bible version. Ito mag-o-object talaga ako. Basta sabihin ng moderator na si Jared, saan ba to? Si Jared na ito, basta sabihin niya na Japhet. Basta sabihin ng moderator ni Dan Maasin na na hindi pa nga tapos. Huwag mo na matapusin. Out of hindi ka sumasagot eh. Bible version ng hinahanap, binigay is referensya. Tayong Katoliko, hindi naman tayo Bible alone. No? Hindi naman tayo Bible alone, tayong mga Katoliko. Kaya hindi ko sila masyadong ginigiit pagdating sa saan kukuha ng ebidensya, pero napakaliwanag kasi ng tanong, anong Bible version? Ang sagot niya is scripture knowledge. Kaya ako nag-object. Yung treasury sa scripture knowledge, sabi niya, Mark 2:28. Sa Mark 2:28, kinonect niya doon yung Revelation 1:10. At malinaw, yung sinabi ng inyong libro, Mr. Jando Alabado, na ang Lord's Day. Objection, moderator. Ang Lord's Day. Objection, moderator. Sige. Patapos. Sige. Objection. Ang tinatanong ko, saan sa Biblia mababasa na Sabat ang nakalagay sa Revelation chapter 1 verse 10? Ayun, so ako'y nag-object dahil ang tinatanong ko Biblia. Bakit Biblia ang tinatanong ko? Kasi ang topic namin, patutunayan ko na yung Lord's Day sa Revelation 1:10 is referring to Sunday. At napakaraming ebidensyang hawak ko na Biblia talaga kung saan Sunday talaga ang nakalagay. Ang daming hawak kong Biblia kung saan mababasa mo talaga letra por letra sa Revelation 1:10 ang word Sunday. Kasi yun ang paksa namin eh. Tutunayan ko na Sunday ang Lord's Day sa Revelation 1:10. At maraming Bible version na nagpapatunay na Sunday ang nakalagay sa Revelation 1:10. At tungkulin ni Dan Maasin na yan ay tutulan sa pamamagitan ng paglalahad ng ebidensya na ang Lord's Day is Saturday. So dapat para matapatan yung mga Biblia ko na kung saan nakalagay doon ay Sunday,
Dies Domenica, Domingo, kailangan maglabas siya ng ebidensya na Biblia, Bible version na nakalagay doon is Saturday, on Saturday. Yun ba? Gaya nung nung sa Good News version. Good News version sa Acts 20 verse 7 nakalagay doon on Saturday evening. Ganun ba? May nakalagay talagang Saturday. Pag sinabing Saturday, ay, tabla. Magiging tabla. Bakit? Ang dami kong Bibliang hawak na nakalagay Sunday. Pag nakabasa siya ng Biblia, nakalagay doon is Saturday, tabla. Kaso, walang nabasa si Dan Maasin na Bible version na nakalagay doon Saturday. Yung paggamit ng Clear Word Bible na Sabat ang nakalagay doon, hindi yung contradiction sa amin. Bakit? Sa amin, ang Sunday is a Christian Sabbath. Kaya hindi ko alam kung bakit kinakalat ni Dan Maasin na ako daw ang natalo. Take note ha, mga kapuntos. Ni-replay lang naman ni Wendell yun eh. Ha? Ni-replay. Ako nga, nagre-replay nga ako ng mga video. Tingnan mo yung upload ko kahapon. Meron akong in-upload na debate namin dalawa ni Prince Cairo Maglinte. Ibig sabihin ba, hindi ako nakapag-move on doon? Ha? Yun ba ibig sabihin no? Dahil ni-replay ko, hindi na ako makapag-move on? Ano ba naman to si Dan Maasin? Napaka-trash talk magsalita. Hindi na ba pwede? Wala ba kami karapatan i-review para sabihin mo hindi nakapag-move on? At bakit ako ang hindi makapag-move on? Ako yung nanalo dun sa debate. Kinakalat niya. Siya daw nanalo. Saan ka nanalo? May nabasa ka bang Biblia na nakalagay sa Revelation 1:10 Saturday? Oh, mga Sabadista. Yan. Minsan kasi tinutulungan nyo si Dan Maasin, kinakampihan nyo. Sige, i-review nyo yung buong video. Yung buong video. Kung meron ba siyang nabasa sa Revelation 1:10 na Saturday. Take note, yung Sabat, hindi kakontra sa amin yon. Dahil yung Sabat is, for us, ang Sunday is a Christian Sabat. Hindi salungat sa amin yun. Hindi nakakagiba sa tindig ko yun. Magigiba ang tindig ko kung walang nabasang Biblia na Sunday ang nakalagay. Kaso, ang daming Bible version nakalagay Sunday. Sa Latin Vulgate nakalagay doon Dominica Dies. Oh, yung Dominica Dies, pag ano mo yan sa Google Translate, on Sunday ang lalabas dyan. Try nyo, Dominica Dies. Translate nyo to English. Anong lalabas kung Saturday ba? Wala eh. Kaya Google Translate, nasa side ko eh. Tapos, sasabihin ni Dan Maasin, siya ang nanalo. Pinapalabas ko raw sa mga tao na ako ang nanalo. No, pinapalabas talagang ako ang nanalo. Kung hindi mo lang sana sasabihin, Dan Maasin, na ikaw ang nanalo, wala sanang review na mangyayari. Kaso kasi, sabi niya, ang daming review na ginawa ni John Doe ng panahong yun. Bakit maraming review? Kasi pagkatapos ng debate, ang ingay-ingay mo na ako raw ang natalo. Kaya anong gagawin ko? Tatahimik lang ba ako? Hindi. Hindi ko tatahimik. Yung mga ebidensyang hawak ni Dan Maasin sa the whole debate, wala siyang nabasa doon na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 is referring to Saturday. Paano ka mananalo doon? Ano? Masakit ba? Naapektuhan ka ba sa replay ni Wendell? Masakit ba nang i-replay ni Wendell ang pagkatalo mo? Sasabihin mo na lang, hindi nakapag-move on. Alam nyo, istalyan ng mga Sabadista. Para hindi ma-review ang kapalpakan nila, sasabihin nila, hindi nakapag-move on. Yan.
Yan ang kapalpakan ng mga SDA. Gaya ni Dan Maasin, ni-replay lang ni Wendell, nag-urumentado na. Sabihin na kaagad ang punto por punto ay hindi nakapag-move on. Ano? Ano punto por punto pag ginamit mo? Eh ako ang representative ng punto por punto. Ano ba naman to si Dan Maasin? Oh, ano ang tema? Ang tema, patutunlayan ko na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 is Sunday. Ang daming ebidensyang hawak ko, Biblia, Dictionary, Encyclopedia. Ngayon, lahat yan, tinutulan ni Dan Maasin ng walang matinong ebidensya. So, tinanong ko siya, ngayon, inaamin mo ba na ayon sa Latin Vulgate Revelation 1:10, may nakalagay doon na Dominica 10? Ano ang sagot ni Dan Maasin? Pakinggan natin kung paano niya sinagot ang mga tanong na yon. Eto. Ayon dito sa Encyclopedia Americana na ang Spanish ng Lord's Day sa Revelation 1:10 ay Domingo. Masang-ayon ka ba o hindi? Okay. Hindi ako sumasang-ayon kung pagbabasihan natin yung sinabi ng aklat nyo. Ito ha, pakita ko sa inyo ha, napakaliwanag ng tanong eh. Sumasang-ayon ka ba sa sinasabi ng Encyclopedia Americana na ang Spanish ng Lord's Day ay Domingo? Ang sabi niya, hindi siya sumasang-ayon kung pagbabatayan ang aklat ng Katoliko. Eto, wala namang sinabi ang aklat ng Katoliko na hindi Domingo ang Spanish ng Lord's Day. Tingnan nyo ha, wala na eh. Kung sano pa, gibang-giba na eh. Walang ni isang aklat Katoliko ang ginamit ni Dan Maasin na sinasabi doon na hindi Domingo ang Spanish ng Lord's Day. Sayang, hindi ko siya na follow up question doon. No? Kasi minsan iba tumatakbo sa isip natin pagdating sa tanungan portion eh. Sayang. Sana natanong ko sa kanya, kung hindi Lord's Day, kung hindi Domingo ang Spanish ng Lord's Day, eh ano? Sayang hindi ko na itanong yun. Mahihirapan to lalo eh. Oh, ano nangyari? Alam ng SDA na ang Latina Vulgata ay official Catholic Bible. Tatanggapin mo bang sa Latina Vulgata Apocalypse 1:10 meron palang Dominica 10? Ito, maganda to. Tingnan niyo ha. Natanong ko siya. Ayon sa Encyclopedia Americana, ang Latin form ng Lord's Day is Dies Dominica o Dominica 10. Tanong ko sa kanya, tinatanggap mo ba na sa Revelation 1:10 ng Latin Vulgate, Official Catholic Bible, Latin Vulgate, may nakalagay na Dominica 10? Tatanggapin mo bang sa Latina Vulgata Apocalypse 1:10 meron palang Dominica 10? Ang ulitin kong tanong ha, sumasang-ayon ka ba na sa Revelation 1:10 ng Latin Vulgate may nakalagay na Dominica 10? Tatanggapin mo bang sa Latina Vulgata Apocalypse 1:10 meron palang Dominica 10? Kung may nakalagay, dapat ang sagot, oo, tinatanggap ko, may nakalagay dyan, nasa screen mo eh. Kung wala naman nakalagay dyan, no? O, yun ang sagot doon. Pero pakinggan natin kung paano sagutin ng talonang si Dan Maasin. Eto. Sagot, hindi ko nga rin tatanggapin dahil sinabi ng aklat nyo, pinagkukontra nyo yung Biblia ninyo at yung aklat ninyo. Yan, tingnan mo ha. Ganun siya sumagot. Tinanong ko siya, inaamin mo ba, tinatanggap mo ba na sa Apocalypse 1:10 ng Latin Vulgate may nakalagay na Dominica 10? Ang sabi niya, hindi niya tinatanggap. Eh, ba't may nakalagay dyan sa screen? Dan Maasin, bulag ka ba?
Bulag ka ba o hindi ka na marunong bumasa? Tinanong kita, tinatanggap mo ba na sa Revelation 1:10 ng Latin Vulgate, napaka-specific ng translation, Latin Vulgate, may nakalagay na Dominica Die. Tatanggapin mo bang sa Latina Vulgata Apocalypsis 1:10 meron palang Dominica Die? Ang sabi niya, hindi ko tinatanggap. Basahin mo kaya? Ha? Ikaw talaga Dan Maasin, kaharap na ang ebidensya, sasabihin wala. Para kang uwak. Tinanong nga, itim ka? Wa. No? Nasa'yo ba yung yung buto? Wa. Ang liwanag ng tanong tinatanggap mo ba sa Revelation 1:10 ng Latin Vulgate may nakalagay? Ang sagot dyan, yes, may nakalagay. O no, wala akong nabasa dyan sa Revelation 1:10. Ganun dapat ang sagot. Ang sagot ng talonang si Dan Maasin, hindi ko tinatanggap kasi pinagkokontra mo ang inyong libro at ang Biblia ninyo. Tamo? Bakit? Sinabi ba ng Biblia namin, ng libro namin, sinabi ba ng libro namin na walang Dominica Die sa Revelation 1:10 ng Latin Vulgate? Hindi ko maintindihan ito Dan Maasin. Bakit napakasinungaling na tao nito? Sasabihin niya na ako ang natalo, nahihirapan siya doon. Kaharap na nga niyang ebidensya, nababasa na nga sa skin ng mga tao, sasabihin pa niya, hindi ko tanggap na may nakalagay dyan. Try ka titingnan sa online. Sige, mas maganda. Bukas tayo ng online para makita natin sa online, no? Eto. Bukas tayo ng online para makita natin kung sa online meron ba talagang Dominica Die o wala. Tingnan natin, double check natin to. Dan Maasin, very dishonest. Yan, mga kapunto, sige, magsabadista kayo. Matutulad kayo dyan na dishonest. Parang si Robert Goyo ba? Dishonest, CFD daw. CFD. Alam mo namang may CFD tayo na ebidensya na ang Catholic Church founded by Christ, SDA founded by Ellen White, pumunta ka lang doon. Dahil ang reason, nilapitan mo albularyo. Parang ganun. Si Robert Goyo, takot akong harapin. Ito naman ngayon, si Dan Maasin. So tingnan natin ngayon sa sa online. Tingnan natin ngayon sa online kung Latin Vulgate online. Vulgate online. Yan din sa Revelation 1:10. With English translation. Ito tayo. So doon tayo sa Novum Testamentum. Revelation. Ano to? Commercial. 1 verse 10. Ayan. Tingnan ninyo. Palakihin ko na lang para mas makita ninyo. Sinungaling talaga to si Dan Maasin. Tingnan nyo. Ayan Fue en espíritu in Dominica Die. In Dominica Die. Sa English, I was in the spirit on the Lord's day. Tinanong ko siya, tinatanggap mo ba, Dan Maasin, na sa Revelation 1:10 ng Latin Vulgate may nakalagay na Dominica Die? Ang sabi niya, hindi ko tinatanggap. Kung hindi mo tinatanggap na may nakalagay dyan na Dominica Die, ano yung nababasa mo dyan? Yan ang hirap, mga kababayan. Yan ang hirap kapag ang isang mangangaral nagbubulag-bulagan. Tapos, nag-iingay sa social media, ako daw ang natalo. Wow, tindi mo magsabi na ako ang natalo. Ang tibay ng ebidensya, ano bang tema? Patutunayan ko na ang Lord's Day sa Revelation 1:10,
is Sunday. Balikan natin. Ano ba yung English ng ng Dominica Die. Oh. Dominica Die. Ano nakalagay? Sunday. Oh. Tinanong ko siya. Kung hindi Dominica 10, ang nakalagay sa Revelation 1:10 ano? Ang sagot na niya, wala akong pakialam dyan. Oh, tamo. Ito. Next Kung question. hindi Dominica 10 ang nakasulat sa Apokalipsis 1:10 sa Latin, ano? Okay. Kung hindi Dominica Day, wala akong pakialam kung ano yun. Kasi mismo libro nila ang nagsabi. Question mo ito. O ayan. Tinanong ko siya, kung hindi Dominica 10 nakalagay dyan sa Latin Vulgate, ano? Ang sabi niya, wala akong pakialam. No, paano ko matatalo dyan? Natalo ba niya ako? Napatunayan na nga Nasa screen na nga, napatunayan. Nang sabihin niya, wala akong pakialam. Confirm yun na meron nga, wala lang siyang pakialam. O ngayon, ano ba ang tema? Patutunayan ko na Sunday ang Lord's Day sa Revelation 1:10. Yun ang tema. Patutunayan ko na Lord's Day, ang Lord's Day sa Revelation 1:10 is Sunday. Sa Latin Vulgate, sa Latin Vulgate nakalagay doon Dominica Die. Dominica Die, pag tinranslate mo yan, Sunday. Di napatunayan ko yung tema ko. Ano tong pinagsasabi ni Dan Maasin na ako daw ang natalo? Ano yan? Self-serving? Dami niyang reklamo. Bumalo ko ng review. Kung hindi ka lang sana nagkalat ng kwento na ikaw ang nanalo, di wala sanang review. Ang hirap kasi sa mga Sabatista, sinungaling. Yun ang hirap sa kanila. Para matakpan ang kanilang kamalian, uunahan tayo. Natalo si Jando. Congratulations, Dan Maasin. Ano ba naman yan? Nang sabihin niya, wala akong pakialam. Tinanong ko siya, kung hindi Dominica Die nakalagay sa Revelation 1:10 ng Latin Vulgate, ano? Sabi niya, wala akong pakialam. Oh. Ibig sabihin, hindi niya matutulan yung ebidensyang nandoon. Nakalagay talaga, wala lang siyang pakialam. Yan pinapakita ko sa inyo. Reklamo ka, gawa kami ng review. Huwag kang magkalat ng kasinungalingan mo para walang review. Oh. Si Edwin Hortaleza, nagkakalat din yun na ako daw ang natalo. Lagot ka. Gagawan ko ng review yung debate natin kung ako ba ang natalo. Takot sila gumawa tayo ng review Bakit? Na ipapaklaro ang kanilang kasinungalingan. Pinagbintangan nyo pa akong mandaraya doon sa debate namin ni Brisi Balanza. Mandaraya, bakit? Self-serving mo yung ebidensyang hawak ko, sabihin nyo ako mandaraya. Mandaraya kung self-serving ang ebidensyang hawak ko. Hindi naman self-serving yung pinagbintangan pa ako mandaraya. Dahil natalo, ako yung bako na pandaraya. Ba naman yan? Ikaw, Dan Maasin. Nireplay lang naman yung video ni Brother Windel para ipakita ano ba talaga ang nasa Lord's Day dyan. Sunday ba yan o Saturday? Yun lang naman ang intention dun ba't bigla ka nag-urumentado? Ba't bigla ka nag-urumentado? Masakit ba? Masakit siguro kaya nag-urumentado. Biglang ang punta per punta hindi nakamove on Kasi natalo si Jando Natalo, lelang mo natalo dyan. Tinanong kita, kung hindi Dominica Die ang nakalagay sa Revelation 1:10 ng Latin Vulgate, ano? Sabi niya, wala akong pakialam dun. Yun, talo na siya dun. Ano ba naman yan? Dapat, para magiba yung stand ko, para bang ganito, kung hindi si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika, sino?
Kung wala kang ibibigay na pantapat dyan with evidence beyond reasonable doubt, hindi mo magigiba ang paksa. Ano ba naman yan? Ang linaw-linaw ng ebidensya ang hawak ko. Kung hindi, Dominica Die ang nakalagay sa Latin Vulgate Revelation 1:10, ano? Sabi niya, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Oh. Di napatunayan nga, wala lang siya pakialam. May nakalagay nga Dominica Die, wala lang siyang pakialam. Yun. So doon ay isang ebidensya na siya ang talunan. Kaya Dan Maasin, huwag kang magkalat ng kasinungalingang nanalo ka. Kakahiya naman. Sige. Ano pang debate na nanalo ka? Ano? Para ma-review ko. Sabihin mo pa. Ayaw mo palang i-review ka eh. Kung ayaw mong i-review ka, wag kang magkalat ng kwentong natalo ka. Tahimik ka na lang. Kaya tayo gumagawa ng review. Para maipakita na nagsinungaling ka, natalo, ang tibay ng ebidensya ko, natalo mo ko? Ano ba naman yan? Tindis ka sinungalingan. Kaya Dan Maasin, ako pa sa'yo, tumahimik ka na lang. Para hindi ma-review ang mga nakaraan nating debate, tumahimik ka na lang. Kasi kapag nagkalat ka ng kwento na natalo ako, maglalabas talaga ako ng debate review para ipakita ko sa mga tao ang pagkatalo mo. Gaya nito. Encyclopedia Americana nagsasabi, ang Latin form ng Lord's Day, Dominica Dies or Dies Dominica, pareho lang naman yun eh. O ang Lord's Day o Day of the Lord, pareho lang naman yun eh. Dominica Dies o Dies Dominica, pareho lang naman yun eh. Hinanong ko siya, o ano nakalagay doon sa Latin form, sabi ni Encyclopedia Americana, Dominica Dies o Dies Dominica. O yung isa pa, yung sa World Book Encyclopedia, ganun eh, Dies Dominica o Dominica Dies. Sinabi na nila, meron pa tayong Strong's Dictionary referring to the first day of the week, Sunday. Oh. Ang liwanag. Eto siya nahirapan. Tinanong ko siya, tinatanggap mo ba na may nakalagay dyan sa Revelation 1:10 ng Latin Vulgate na Dominica Die? Sabi niya, hindi ko tinatanggap. Hindi mo tinatanggap ano nakalagay dyan, kung hindi Dominica Die yan. Wala akong pakialam. O ipit, naipit. Oh. Kaya, yun. Sige, Dan Maasin, magkalat ka pa ng lagim. Ipagkalat mo pang natalo ako at maglalabas ako ng ebidensya ulit. Hindi ako magsasawang maglabas ng ebidensya. Hindi ako magsasawang maglabas ng ebidensya. Ano, nahamon mo ko? Sige. Oh, so ito po si Jando Alabado. At hanggang dito na lamang po ako. Salamat po sa inyo. Kaya na sinasabi po namin palagi, if you learn to be fluent to adapt, you'll be unbeatable. Kaya pagdating sa katotohanan, kailangan talaga straight to the point. Okay, yun. So, yun po ang aking presentation na kung saan itong si Dan Maasin, wag kasi sana maglabas ng mga issue gaya ng ako ang natalo para naman hindi ako ma-challenge maglabas ng debate review. No? Dati kasi, kaya ako naglabas ng debate review kasi nagpapatutsada kang natalo ako eh. Natural. Sunod-sunod yung mga mga debate review ko kasi nagpapakalat ka ng issue natalo ako. Oh. Ganyan yan. Mga 3A media, kumakampi pa sa'yo. Sinabi na, nasa usapan na nga na walang gagawa ng debate review. Gumagawa pa rin kayo. Sabihin nyo na lang, hindi kami kasali sa nag-usap. O, hindi, ano expect nyo sa akin dyan? Tatahimik na lang ako? Siyempre, sinimulan nyo.
kahit pa kaming dalawa ni Balansag o ni Camacho ang nagdebate, dapat both sides walang magre-review. Kasi pag may nag-review na isa, sunod-sunod na yung mga review na yan. Ayaw na nyo naman palang bumanat kami ng debate review, di wag kayong maglabas ng debate review kahit saang side ninyo. 3A Media ba yan? O kahit ano ba yan? Basta Seventh-day Adventist, kung yun ang kadebate namin, yun ang pag-usapan, wala maglalabas ng debate review. Kasi kahit pa nag-usap kami na wala maglalabas ng debate review, once na merong kamembro na lumabag dyan, naglabas ng debate review, anong expect nyong gagawin namin na kami ang kinontent ninyo? Tatahimik kami dahil mayroon kami pinag-usapan? Siyempre, magsasalita kami. Ano ang paraan para hindi kami magsalita? Huwag rin kayong magsalita. Kung hindi nyo kayang pigilan o kontrolin ang sarili ninyo, don't expect us to be quiet. Don't expect us to be quiet. Okay? Sabi dito ni Carlo de Punzalan Magdael, nagdadahilan lang na lang siya sa mga member nila para di siya nagmumukhang talo. Yun, no? So, tingnan natin yung mga ano rito. Mga comment dito, no? Si Lizia Shiska. Diyan do, naagod grupo na murag madala og confusion karon. Naanapod nagpari-pari daw siya. Joseph Lagumbay, CUC Catholic Universal Church siya. Ay, klaro ng ano yan, sulpot yan. Basin na ay mailad na pod aning mga Catholics i-warning daan. O, wag kayo magpadala dyan, sulpot yan. Mga kulto lang yan. Okay, Severo Cuevas, paano nila mapatunayan ang sabadi nila, bro, Jando? Bumali ko dyan. Tinanong ko na nga siya meron ka bang may pakita sa Biblia, sa Revelation 1:10 na nakalagay dyan, Sabado? O, Sabado. Wala siya may pakita. Meron sanang isa, kaso nga lang, hindi pwede niyang ilabas kasi self-serving yun. Bakit self-serving? Sila ang author Yung Clear Word Bible, sila ang gumawa niyan. Sa halip na Lord's Day yung ilagay sa sa Revelation 1:10, kanilang pinalitan. Sinadya nilang palitan ng Revelation ng Sabat. O yun. Para ipalitaw na Sabat yun. Dahil SDA ang author, natural, nasa isip nila, yun ay Saturday. Kaso nga lang, walang Bible scholar na sumusuporta dun Ngayon, nagsagawa. Anong tawag dyan? Tampered Bible. Yun ang tawag dyan. Tampered Bible. Hindi naman Saturday ang tinutukoy, nilagyan na lang ng Sabat. Dahil SDA ang nagbasa, nasa isip ng SDA, Saturday yan. Silang gumawa No? Yan na malaking problema nila ngayon. Ingon si Kevin Oliver Barreda Idrolin, layua sa tubag ni Dan Maasin, pertig yung layua. Tapos ng lakas ng loob sabihin, ako daw ang natalo. Ako daw ang hindi nakapag-move on. Sige, magsalita ka pa. At bubeltahan kita ng maraming rebats. Nanahimik lang ako, dinadamay mo ko. Nireplay lang naman ni Windel Talibong yung video natin Pag ni-replay ba, sabihin, hindi nakapag-move on, anong utak meron ka? Ano ba naman yan Dan Maasin? Sino bang teacher mo? Ba't ganyan ka mag-isip? Nag-replay lang, hindi din makapag-move on. Hindi pa nga yan nasasagi sa listahan ko Alam nyo kung bakit? Dati kasi, yung YouTube namin, natamaan ng reuse content. Kaya, ako'y napilitan i-delete yung buong video namin sa year 2022 at dahan-dahan ko siyang ibinabalik ngayon. Dahan-dahan ko ibinabalik. Kanina sa YouTube namin, may ni-reply ako. Debate namin ni Prince Cairo Maglente. Sa debating yun, daig ako. Ibig sabihin ba, dahil ni-reply ko, hindi na ako nakapag-move on. Di ba namang utak yan, Dan Maasin? Pwede ba? Ayusin mo naman kahit paano. Nakakaano ka Hindi, mukhang,
Yan ang style nila. Para hindi ma-review at makita ang kanilang kapalpakan, sabihin na lang hindi nakapag-move on. Ano ang tawag dyan, Dan Maasin? Trash talk. Ka mag-trash talk, kabisado ko yung style ninyo. Para kayo magbukan, tama, nagta-trash talk kayo. No? Ayan, yun. Paano siya nanalo doon? Bigyan niyo ako ng reason. Paano siya nanalo doon? Nagtanong na ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya, tinatanggap mo ba na na sabi dyan sa Encyclopedia Americana na ang Latin form ng Lord's Day is Dies Dominica o Lumini Dies? Sabi niya, hindi ko tinatanggap. Kasi salungat sa sinabi ng libro nyo. Bakit? Sinabi ba ng libro namin na hindi Dies Dominica o Domini Dies ang Latin form ng Lord's Day? Wala. Ba't yun ang sinagot ni Dan Maasin? Oh. Saan niya kinuha yung ano na yun, yung kaisipang yun? Yun ang malaking problema din Dan Maasin doon. Oh, tinanong ko siya, sumasang-ayon ka ba? Ayon sa Latin Vulgate Revelation 1:10, may nakalagay dyan na Domini Dies. Sabi niya, hindi ko tinatanggap. Kung hindi mo tinatanggap, ano yung nakalagay dyan? Kung hindi Dies Dominica yan. Sabi naman niya, wala akong pakialam. Oh. Paano ka mananalo dyan? Ganyan ka mga tuwiran. Next time, Dan Maasin, advice lang, para hindi ako magsagawa ng debate review, huwag kayong magpakalat ng kwentong natalo ako. Dahil once, kahit sino pa yan, once may nagsabing natalo ako, it gives me challenge to post a debate review. Kasi hinayaan ko na lang yung tao magdesisyon eh. Sa totoo lang, pag may debate ako, hinahayaan ko ang mga tao na silang magdesisyon. Once yung kabilang side naglabas ng issue na ako ang natalo, maglalabas ako ng debate review. Eh kung tahimik lang sila sana, di walang maglalabas. Dan Maasin, utak naman kahit paano, okay? No? Ayaw mo palang i-review kita. Wag mo kung idadami sa mga sa mga content mo. Kung ni-review ako, si Brother Wendell, pinanood ko yung niya, yung kanyang sa kanyang YouTube channel, yun ay replay. Yun ay replay na nilagyan lang niya ng konting intro. Replay. Kung replay yun, wala kang dapat ireklamo doon. Replay lang naman yun eh. Kahit ako, nagre-replay naman ako ah. Oh. Mga post ni Eugene Capo, nire-replay ko. Sabihin ba, hindi nakapag-move on. Utak naman, please. Sino ba kasi nanay mo nagturo sa'yo? Ano ba naman doon Dan Maasin? Jando basa tayo ng mga comment. Ang bakak na lasing na maasin, hais, klaro ang kahibangan ng sulpot. Nakita ka tuloy. Sisinungaling ka pa kasing ako ang natalo. Di nakita ang kapalpakan mo. Advice lang Dan Maasin. Para hindi ako maglabas ng debate review, huwag kayong magsabi na ako ang natalo. Kasi every time matapos ang debate, tahimik na ako. Okay? Sir, BED ha, sabi ni Falsos Eversor, no? Tayo kay, kumusta ang mga atake sa ultra-traditionalist? Hindi ako nag-update doon. Pero, sasabi ko lang na mag-move on na sila. No? Dahil, gumagawa ng reason na atakihin tayo, ang nagre-response, Father Darwin. Father Darwin, ang daming viewers niyan. Pag yan nag-rebat, lugi kayo, daming nanonood dyan. Mapa-Facebook mo pa YouTube. Huwag na kayo. Tumahimik na lang kayo para tahimik para Darwin. Alam mo, ang Catholic Faith Defender, magsasalita lang yan pag may tumira. Kaya nga, defender. Defender. Sa totoo lang, sa pagitan lang ng SDA at saka ng Katoliko,
Ang palatira dyan yung SDA. Patunayan, tingnan mo. Pag SDA ang nangaral sa kanilang Sabbath worship, ang daming atake niyan. Kapag misa ng Katoliko, may narinig ba kayong ina-atake ang Sabadista? Wala. May narinig ba kayo ina-atake ang Iglesia ni Cristo sa misa? Wala. May narinig ba kayo ina-atake ang grupo ni Kibuloy sa misa? Wala. Pero yung mga sulpot ng mga iglesia, kapag silang gumagsagawa ng kanilang worship service, Sunday service, or Sabbath worship, palatira. Anong expect nyo na ano namin pag nakarating sa amin ang ano ninyo, ginagawa ninyo? Tahimik? Ginauso yan ngayon. Oh. Nung debate namin Dan Maasin, tapos na yon. Tapos na. Dapat sana sa Dan Maasin, gaya ko, tahimik na sana. Huwag ka na maglabas ng ano. Kaya ako naglabas ng review kasi nag-ingay ka eh. Huwag ka mag-ingay, walang review. Oh. Hinahayaan ko sa mga tao ang paliwanag dun eh. Kaya pag naglabas ka, nag-ingay ka, ano expect mong gagawin ko? Tahimik. Anak ko sa'yo, ewan ko lang sa'yo Dan Maasin. Basta walang connection sa apostles at early Christians, wala talaga alam ang sulpot na yan. Kalesa David, si Dan Maasin, hindi niya alam kung sino ang mga followers ni Kristo sa mga apostles. Walang alam yan, walang alam. Okay. Bye, Buster. Dapat aminin na nila ang katotohanan kasi yan naman talaga ang katotohanan. Nahihiya kasi na hindi talaga matutulan bro, kaya ayaw nila makita na wala talagang hindi magiba-giba ang katotohanan. Kalisa David Jando, sabi niya gagawa daw siya ng gaya ng punto por punto, gagawa din ng Zoom. Hindi gumawa siya ng Zoom. Ang problema lang kay Dan Maasin, pag tayo nagtanong, ang ating tanong, hindi naman kapilosopuhan. Ang tanong ko, seryoso. Pero kapag siya sumasagot siya, nakita niyo yung debate? Kita niyo yung debate? Etong tanong ko, ang sagot ang layo. Pag sa kanyang live, ginawa niya yan, at pababalikin mo sa tanong, ibabalik niya yung paglayo niya. Pag ayaw mo tanggapin ang paglayo niya, kick out ka. Yan ang style ng Dan Maasin. Yan ang style. Tapos, halimbawa, nagtanong ako, 1 plus 1, Dan Maasin, sasagot siya, araling panlipunan. Hindi mo tinatanong kung ano yung araling panlipunan eh. Anong 1 plus 1? Sige, balikan natin. Ulit. 1 plus 1, anong sagot? Sasabihin mo niya, ulit ang tanong, ulit din ang sagot. Ang layo nga ng sagot eh. Pag ayaw mo tanggapin, ito ay gumagawa na ng dahilan para i-kick out ko siya. Hindi ganyan sa punto por punto. Sa punto por punto, kami nagtanong, straight to the point. Pag yung sagot, liliko-liko, ano namin yan? Teka, layo ng banat mo. Ito yung tanong. Ganun tayo, di ba? Kung sa boxing pa, dapat pound for pound. Huwag kang ikot-ikot dyan. Sa boxing pa, pound for pound. Let's face in the ring. Yun ba? Let's box in the ring. Yun ang tama. Punto por punto. Kung sa ano ba yun? Pound for pound. Ba, ikot-ikot kung ano-anong ikot-ikotin. Ayaw ko tanggapin. Kaya yung tinanong ko siya dati, saan mo nabasa, sinang Bible scholar ang nagsabi na ang 10 sungay ay ang 10 daliri? Sabi niya, wala kami pinagbabatayan na Bible scholar. O sige, wala pala, edi, tanggalin na yan. Saang Bible footnote, wala kami pinagbatayan na footnote. Sige, tanggal na yan. Ano pinagbabatayan nyo? Sabi niya, Biblia pinagbabatayan namin. Biblia ang nagsabi. O sige, anong talata sa Biblia? Yun ang tinanong ko sa kanya kasi sabi niya, Biblia ang nagsasabi. Anong talata sa Biblia na yan ay ang 10 divided Europe? Alam nyo, sinis ko sa eSword, walang salitang Europe. Sa madaling salita, yung kaniyang 10 divided Europe, nasa referensya yon. Kasi wala sa Bible ang salitang Europe, then wala sa Bible ang 10 divided Europe.
So, ang 10 divided Europe, nasa referensya. Eh, sabi niya, hindi kami nakabati sa Bible Scholar. Oh, footnote, wala rin. Eh, saan kayo nakabati? Biblia. Oh, sige, saan si Biblia? Ngayon, ayaw niyang ibigay yung talata ko sa nababasa na ang 10 sungay o ang 10 daliri ay ang 10 divided Europe, kaya kinik out ako. Yun. Yan ang style ni Dan Maasin. Nang kick out siya kapag hindi tanggapin ang mali niyang sagot. O yan, style ni Dan Maasin yan. Yan ang problema sa kanila. O, tuloy tayo. No? O, di gawa siya ng punto por punto. Para makita yung kanyang yung kanyang mali. Ano ko? Okay tayo sa sa iba pang comment. Ayan. Layo ra kayo og tubag, bro. Layo yung tubag tapos ako natalo. Paano ako natalo yung layo ng sagot? Tapos ito pa style niya. Wala akong sinabi, moderator, na bawat sagot ko basahan niya ng letra por letra. Asan ng logic doon? Sinabi niya sa akin, saan nababasa na sinabi ni Ignatius na mali si Carson? Ano? Logic ba yan? Kailan pinanganak si Carson? Bago lang. Si Ignatius, ang taga na 110 AD, may Carson na ba nun? Ba't sasabihin ni Ignatius na mali si Carson? Eh, wala pa nga pinapanganak na Carson. Asan ang utak ni Maasin doon? Oh. Asan ang utak ni Maasin doon? Tanungin ba naman ako? Sabi ko, yung sinabi ko, mali si Carson kasi si Ignatius nag-follow up ng ibang liham. Kung saan tinutukoy niya na ang Lord's Day is referring to the resurrection day of Jesus Christ. Yun. Kaya siya, kinonfirm mo ni Ignatius. Kaya ba naman niya, mababasa ba dyan na sinabi ni Ignatius na mali si Carson? Anong klaseng tanong yan? Sabi ko, moderator, wala kaming usapan na dapat lahat ng sagot may kaakibat na letra por letra. Ang sabi ni Dan Maasin, problema mo yan. Kasi sa debate, ganyan talaga. Pag sinabi mo, dapat may mababasa. Eh, ganoon naman pala eh. Ba't niya sinabi sa akin? Nang siya hanapan ko, wala rin may pakita. Sabi niya sa akin, huwag mo akong turuan kung anong sasabihin ko. Kasi hindi naman kita tinuturuan kung ano ang sasagot mo. Ano? Dinidiktahan nga niya kung ano yung sasagot ko eh. Sinabi ko na nga, mali si Carson. Bakit? Dahil sabi ni Ignatius na si Kristo ay muling nabuhay sa Lord's Day. Sinabi ko yon. E ba diyan ko didiktahan na kailangan basahin ko na sinabi ni Ignatius, mali si Carson? Sabi ko, sagot ko yon na mali si Carson. Ang ebidensya ko, yung ikalawang liham ni Bishop Ignatius. Objection siya. Ba't mo ako dinidiktahan kung paano ako sumagot? Sasabihin mo sa akin na wag mo akong diktahan kung ano yung sasagot, saan ako kukuha ng talata, anong sasagot ko sa iyo. Kasi hindi kita tinuturo kung ano yung sasagot mo. Dinidiktahan mo nga ako eh. Kunwari pa ito talaga Dan Maasin talaga, napakasinungaling na tao ito. Ha? Dinidiktahan nga niya ako. The whole debate. Panoorin nyo. Dinidiktahan niya ako sa aking sagot, tapos sasabihin niya sa akin na huwag mo akong turuan. Kasi hindi kita tinuturuan kung anong sasabihin mo. Hindi lang ako tinuturuan, pero dinidiktahan ako. Sasagot ako, objection, moderator. Kunwari talaga sa Dan Maasin, takot yan. Eto yung pinakabago. Merong video si Brother Wendell Talibong tungkol doon sa aklat ni Loren Bettner. Tapos, si Dan Maasin gumawa ng rebut video. Sabi niya, tahasang nagsisinungaling si Wendell Talibong. Naglabas siya ng kanyang version. Tapos, Brother Wendell, nag-rebut naman si Brother Wendell. Din siya, nag-rebut din siya. Sabi ko kaya, ito na lang, Brother Dan Maasin. Gawa tayo ng schedule, mag-showdown kayo.
kung sino sa inyong dalawa ni Wendell Talibong ang talagang nagputol sa naturang libro. Sabi Dan Maasin, hamunin niyo ako sa debate. Ano? Isang aklat lang, patunayan kung sino ang nagputol, debate pa. Ang daming librong babasahin, isang aklat lang naman gusto kong makita. Sabi niya, ang dami mong alibay. Ano ba? Sino ba nag-aalibay? Ako ba? Ang sabi ko naman sa kanya, Dan Maasin, mag-showdown lang kayo. Sabi mo kay Wendell, si Wendell nagputol. Sabi naman ni Wendell, ikaw ang nagputol. Klaruhin natin yan. Showdown kayong dalawa, harapan kayo. Sino sa inyong dalawa ang talagang nagputol? Kayang gawin niya ng 30 minutes? Oh. Kayang gawin yan sa loob lang ng 30 minutes or 15 minutes. Minimum of 15 minutes, maximum of 30 minutes. Kaya mong gawin yan. Sino sa dalawa ang nagputol? Dan Maasin, nag-aalibay. Kailangan daw debate. Ang daming babasahin doon. Paano ka makapag-focus sa isang aklat na pagpupukusan kung sino ang nagputol? Talaga to Dan Maasin talaga. Hindi ko alam kung ano ba naman yan. Perting ipita bro. O perting ipita yung Dan Maasin at to. Tapos sasabihin niya na ako daw yung natalo. Ano ba naman yan? Bagay ang pangalan niya. Maasim. Oh. Galahang rana ngipo ni Maasin. Oh. Sabi ni March Del Bede. Willie Lopez, bagay ang pangalan niya, Maasim. Ito naman si Emers Sav. Angay bang paniwalaan ang bakakon nga Maasim, pastor? Hindi pastor yan, layman lang yan. Gagaling-galingan. Siyempre, gusto niya mapansin siya. Sana, kung gusto mo mapansin ka, lamabang ka sa show, debate. Pahaba! Ang daming referensya. Isang aklat lang naman eh. Sa aklat na ito, kay Loren Bettner, sabi mo, pinotol ni Wendell. Sabi ni Wendell, ikaw ang nagputol. Yun lang, doon lang tayo mag-focus. Doon tayo mag-focus. Sino sa inyong dalawa ang nagputol? Sino sa inyong dalawa ang nag-iba ng sentido? Yan lang naman eh. Showdown lang naman yun eh. Kailangan ba debate? Ang daming librong babasahin, isang libro lang naman yung target. Ang hamon, showdown. Tapos ako pa pinagsabihan na maraming alibay. Ano ba naman yan? Ko talaga Dan Maasin. Ang dami niyang paraan para hindi makita ang kanyang kapalpakan. Ano ba naman yan? God bless Bro Jando at sa lahat na nandito. Sabi ni Manolito Ginitaran, ano ang matutuhan ng miyembro kung engot ang pastoy? Sabi ni Emersav Ruiz Romel, hindi yan haharapan si Maasin sa kahit silang saang platform debate. Alam na niyang mahirap at limitado lang ang alam nila, lalo na sa references. Hirap silang tanggapin ang katotohanan na sulpot lang sila. Nalala ko yung yung pinatulan ni Dan Maasin itong si Dwayne Cartojano. Si Dwayne Cartojano, pinatulan ni Dan Maasin. Kinoreksyon niya si Dwayne Cartojano, kaya si Dwayne Cartojano nag-rebat kay Dan Maasin. Eto, Dan Maasin, showdown tayo. Maglalabas ako ng original Greek manuscript, no transliteration, no translation. Basahin mo, tas paliwanag mo. Yan. Pag nagawa mo yan, surrender ako sa'yo. Dan Maasin, sabi niya, itatranslate ko yan. Pero kung anong parang gagawin ko, wala ka nang pakialam doon. Yayabang-yabang ka kay Dwayne Cartojano. Takot ka naman pala makipagharapan. Kaya huwag ka yayabang-yabang kay Dwayne Cartojano. Yayabang-yabang ba kasi tinawagan ko Dan Maasin, ang daming alibay. Sabi niya, ipapahiya lang niya ako. Bakit? Napapahiya ka ba? Napapahiya ka kung nagsinungaling ka. Papansin kasi. Tapos mayroon pa mag-comment sa kanya,
si Padre Darwin, pag may Sabadista naghamon, idadaan kay Jando. Pero kapag ibang sekta, haharapin. Si Camacho, dumaan ba sa akin si Camacho? Ako ang magko-confirm. Para malaman ko kung matino ba ang isang debater, kailangan dumaan sa akin. Kasi yung iba kasi, ano lang yan bungangero. No? Para sa akin, malaman na hindi siya worth it iharap kay Father Darwin. Bungangero siya. Pero kung makita ko na matino, kahit di pa dumaan sa akin, pag alam kong matinong kadebate, bigay ko yan. Si Rayan Fuentes. Rayan Fuentes. Binigay ko kay Padre. Dumaan ba sa akin yan? Di naman Di naman dumaan sa akin Fernando Camacho. Siya ang una nakapagdebate kay Padre kaysa sa akin. Ang tanong, dumaan ba sa akin yun? Bago siya iharap kay Padre Darwin, di naman SDA yun. Sabi ng mga nag-comment, pag Sabadista, kailangang idaan kay Jando. Kasi, pag Sabadista argumentador, sirado isip. Useless pag iharap kay Padre Darwin, not worth it. Si Archie Aniedes. Si Archie Aniedes, nakaroon may nabagkataon na madebate si Padre Darwin directly? No. Talakayan lang. Pag nalaman na hindi matino kausap, hindi namin ibibigay kay Padre Darwin. Pero pag matino naman, sabihin ko, Padre, okay yan. Pag okay, di okay. Nakipad din na kung kailan niya tatawagan yung moderator. Si Camacho, tanong niya sa akin, bro, may naghamon sa akin, bro. Sino? Fernando Camacho, kilala mo? Kilala ko yan, Fernando Camacho. Okay ba yung kausap? Okay yan. Sinabi ko, okay, ayun, settle ka agad. Dumaan ba sa akin si Camacho? Hindi. Yung mga bukot-bukot lang na mga SDA kailangang idaan sa akin. Pag nalaman ko na, bungangero yan, hindi yan pupunta kay Padre Darwin. Alangan namang i-diretso kay Padre Darwin ni bungangero. Lalo niyo si Edwinix Aguilar? Pag siya nagtanong, paipit. Kapag nasagot natin, iiwas-iwas. Puputulin pa rin. Naalaman na nga ang sagot, puputulin pa Pag ako natanong sa kanya, aling bahay-sambahan na pinasukan ni Kristo? Bahay-sambahan ba ng Judaism o bahay-sambahan ng SDA? Ang sagot niya, bahay-sambahan! Ano nga sa SDA, boss? Judaism. Sagot, bahay-sambahan! Sinong may-ari nun? SDA o Judaism? Bahay-sambahan! Kung ganyan ka bungangero, you are not worth it. Ganyan yan. Si Alexander Santos, wala daw. Manalo sa kanya lahat ng CFD. Nung walang manalo, lagi nga talo kay Brother Windy Talibong. Angel Santos lang katapat niyan Alexander Santos? Angel Santos lang katapat niyan. Nako. Abangan nyo pala. Anong araw ngayon? Biyernes, bukas, Sabado ng gabi, Sanrio versus Mark Umbaw. Sa punto por punto. Abangan po ninyo yan. Okay. Magandang gabi, bro. Jando, watching from Manila. Si Freddy Mendoza Cabardo. Watching from Manila. Ayan. So, wala na. Wala na. Papansin yan si Maasin. Sabi ni Jaspier Jaspe. Yun. So, yun na ang huling comment section. Ayun ha. Advice lang. Walang binatbat si Dan Maasim, bro. Jando, kapunga-punga siya sa'yo. Maasim lang muka. Sabi naman ni Julio Valiente, ampaw yun si Umbaw. Basta, yun na yun. Sabihin nyo si Dan Maasin, para hindi gumawa si Jando ng rebat sa debate nyo, huwag kang mag-ingay na natalo siya. Dahil pag sinabi mo natalo siya, maglalabas ng debate review yun, lagot ka. Okay?
So, hanggang dito na lamang po tayo kasi 6:44 na. Kailangan ko pa na maghapunan and then prepare pa ako sa sa programa mamayang gabi, Worldwide Catholic Bible Study. And then tomorrow evening, abangan po ninyo, maganda yan bro, Sanrio versus Umbao. Rat-ratin ni bro Sanrio yan. O bukas, abangan ninyo bukas ng gabi. Si Sanrio versus Mark Umbao. Patutunayan ni Mark Umbao na ang iglesyang kinaaniban niya ay ang iglesyang tinatag ng Panginoong Jesucristo sa kanyang kapanahunan. Yun ha. Then, tututulan niya ni Sanrio. Abangan nyo bukas ng gabi yan sa alas 8 ng gabi sa punto por punto. Sanrio versus Mark Umbao. Manunood lang kami niyan. At ako pala yung moderator. Ano pa rin, talakayan pa rin. 10 minutes lahat. 10 minutes banatan. 10 minutes affirmative stand, 10 minutes ang tanungan, 10 minutes negative stand, 10 minutes tanungan. So, mahaba na. 10, 20, 30, 40. Oh. So, first stand pa lang, may 40 minutes nang nagamit. Tapos, meron pang rebuttal, 20, tapos, kabila rin 20 kasi tag 10 rebuttal, 10 tanungan, 10 rebuttal, 10 tanungan, and then, doon na daw yun sa final conclusion. Ano kayo maganda kung i-one round ko na lang kaya yan, one round. Stand, negative, rebuttal, final conclusion kaagad. No? Yun na lang siguro ang gawin natin para matapos agad. Sobrang haba kapag ganun eh. No? Stand. Tanong. Negative. Tanong. 40 minutes na. Rebuttal. Tanong. Ano na? 1 hour na. Rebuttal. Tanong. 1 hour and 20 minutes. And then, final conclusion, 10. So, 1 hour and 30 minutes. Naku. Okay bro, abangan ko yun. Gagarahe ako ng maaga. Ingat kayo lahat mga CFD. God bless. So, so, abangan nyo po yan bukas. Okay? Hanggang dito na lamang po ako mga kapuntos. Time to say goodbye. Salamat po sa inyong lahat. Gaya na sinasabi ko sa inyo. Ito po sa straight to the point. Ang pinag-uusapan dito katotohanan. Kaya dapat pagkatotohanan, ang pinag-uusapan, lahat ng argumento should be straight to the point. Ito po si John Do Alabado. Salamat po sa inyong lahat and bye-bye.